Nagpakain na naman nga po kami ng mga aso dito sa pulo ni Don Silverio at sa pulong malaking mga maret. Ilang araw nga akong hindi nakasama kay Buyok dahil napagkakalakas nga ng ulan ng mga nakakaraang araw. Ilang araw ko pa nga lang hindi nakikita itong mga tutay. Nagulat nga ako mga mare dahil ang lalaki na nga nila agad. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay papalaot na naman kami ni Buyok dahil magpapakain na naman nga kami ng mga aso. Napakaganda nga ng panahon ngayong araw, hindi katulad nung nakakaraan mga mare at sobra nga ang ulan. Kaya naman ilang araw nga akong hindi nakasama sa pagpalaot at pagpapakain sa mga aso kay Buyok mga mare at sobrang namiss ko nga sila. Naging routine na nga namin ni Buyok ang pagpapakain dito sa mga aso dahil syempre wala namang ibang gagawa nun kundi kami lamang. Nasanay na nga sila sa tunog ng aming bangka kaya naman sa tuwing maririnig nga nila kami mga mare ay isa't isa na nga silang nagtatakbuhan papalapit nga sa amin. Araw-araw nga silang pinapakain ni Buyok mga mare pero parang araw-araw nga rin silang mga gutom. Diyos ko day. Sa bagay, isang beses lang naman sila pinapakain ni Buyok sa loob ng isang araw pero marami nga nagko-comment na okay nga daw iyon at mas healthy nga daw yun sa mga aso. Gumagaling na nga rin ang kanilang mga sugat dahil siguro hindi na nga sila kumakain ng mga bulok na isda na nakukuha nga nila dito sa paligid ng pulo. Tuwang-tuwa nga kaming dalawa ni Buyok dito sa mga aso dahil sa tuwing papalapit nga kami sa kanilang mga mare naglalabasan nga yung kanilang mga dila. Akala siguro nila mga mare nagluto nga kami ngayon ng isda dahil yun nga yung mas gusto nilang ipakain namin sa kanila pero hindi nga kami makakapagluto ngayon dahil may pupuntahan pa nga kaming iba. Pagkatapos kasi namin silang mapakain mga mare, dediretso na nga kami sa Cardona dahil magpapacheck up nga ako ngayong araw. Sabi nga ni Buyok sa akin mga mare, baka nga daw bukas na nga lang kami makapagluto ng isda para sa mga aso. Sa mga nagtatanong nga pala kung may nasisilungan daw ba mga aso dito sa malaking pulo mga mare, ang sagot nga po namin dyan ay wala. Siguro po kapag ka malakas nga ang ulan ay nagkakanya-kanya na lang sila ng tago sa mga ilalim ng malalaking puno para hindi nga sila mabasa. Survivor na kasi sila dito mga mare kaya naman alam na siguro nila kung saan nga sila sisilong kapag ka malakas ang ulan. Marami din po kasi ditong malalaking puno at malalaking bato na pwede nga po nilang siksikan. Sinimulan na nga ni Buyok na pakainin itong mga aso mga mare at grabe parang hindi nga sila kumain ng isang linggo kahapon lamang ipinakain nga sila ni Buyok. Kapag nga busy kami at maraming ginagawa sa bahay na nga lang kami nagluluto ng kanin at nilalagyan na nga lang po namin ito ng dog food. Marami po kasi nagko-comment na pwede nga daw po yung ihalo sa kanin para yun na daw po ang kanilang magiging ulam. Dahil marami-rami na nga po ang pinapakain naming mga aso dito sa Puloy, malapit na nga pong maubos yung nabili naming bigas at dog food nung nakakaraan. Mabuti na lang talaga mga maret, may mababait nga po tayong mga kababayan na handang tumulong at handang mag-donate ng mga dog food at ng mga kailangan nga ng mga aso. Ang goal nga po namin ni Buyok mga mare, mapaamo nga po itong mga aso para naman mahawakan na nga namin sila at mapaliguan dahil ang babaho na nga nila. Diyos ko day. Pero ganun pa man mga mare ay wala naman po tayong magagawa kundi alagaan sila at pakainin dahil wala naman pong ibang gagawa nun kundi tayo lamang ani. Sila po kasi yung mga aso na pinagkaitan ng mga amo kaya naman to the rescue nga tayo. Sa tingin naman namin ni Buyok mga mare pagkain nga lang ang problema nila dito sa pulo dahil yung ibang aso nga dito na nga nagsitanda at tingnan nyo naman at bang tataba pa. Kaso nga lang dahil survivor nga sila nag-uuna-unahan nga sila sa pagkain at minsan nga nag-aaway-away kaya naman nagkakasugat nga sila. Tapos nga namin magpakain sa malaking puloy, dumiretso naman kami dito sa pulo ni Don Silverio dahil pakakainin naman namin yung mga tuta at yung kanyang nanay pati nga si Blacky at si Bruno. Pinuntahan pa nga ni Buyok itong mga aso doon sa mansyon ni Don Silverio mga mare para masanay nga sila na dito nga sila kakain sa may helipad dahil bang hirap nga kapag kaaahon pa nga kami doon. Alam nyo naman ang kalagayan ko mga mare, buntis nga ako kaya naman bawal nga akong mag-aahon. Napakain na nga rin ni Buyok si Bruno doon sa taas mga mare at alam nga niya na hindi yun sasama dito sa helipad dahil medyo mailap nga yun, hindi katulad nga nitong si Blacky. Bali, 7 aso nga lang pala sila dito sa pulo ni Don Silverio mga mare kaya naman hindi nga sila nag-aagawan sa pagkain, hindi nga katulad doon sa malaking pulo. Dati nga si Bruno nga lang ang aso dito mga mare dahil siya nga lang yung naiwan nung nag-rescue nga dito sa pulo ni Don Silverio dahil napakailap nga nun at di nga siya mahuli-huli. Parang kakaunti nga lang ang nakain ni Blacky mga mare dahil siguro nag-e-expect nga siya ng isda sa amin at mas gusto nga yun ng mga aso. Sabi nga namin ni Buyok sa mga aso mga mare, aba, ibang sosyal naman itong mga asong ito at mas gusto pang kami sasalo at ipagluluto nga sila ng isda. Nagmamadali na nga rin kami ni Buyok ng mga oras na yan dahil medyo tanghali na nga rin kaya naman eto't umalis na nga rin kami. Alas 8 ng umaga na siguro nang kami makaalis dito sa pulo mga mare at sa Cardona nga ang aming punta ngayon dahil dun nga ako nagpapacheck up. Medyo malaki na rin kasi ang tiyan ko ngayon mga mare kaya naman hindi na nga ako pinapababa ni Buyok sa bangka para pakainin nga yung mga aso. Medyo malayo nga itong Cardona mula sa aming nayon at parang mas malayo pa nga ito sa Binangonan. Hindi nga namin inaasahan mga mare na makikilala
Nagpakilala nga kami ng mga tao dito sa may Pritil, pati nga dito sa may Talipapa. Kaya naman ayan at nagpa-shoutout pa nga sila sa amin. Bagsakan nga rin pala ito ng mga isda na nagmula pa nga sa lawa ng Laguna. Kaya kung mapapansin nyo nga mga mare, napakaraming ang isda dito. Nag-tricycle nga lang kami ni Buyok papunta doon sa ospital mga mare. At pagkarating nga namin doon, nagpahinga nga lang kami saglit dahil may chine-check up pa nga si Doc. Akala ko nga late na kami ni Buyok mga mare, pero nakapanglima pa nga kami sa listahan. Kaya eto, naupo nga muna kami. Bali, nakuha na nga rin pala namin ang resulta ng gender ni baby, pero hindi pa nga namin sasabihin mga mare dahil surprise nga ito. Pagkatapos naman ng aking check-up ay bumili nga lang kami ng makakain sa bangka mga mare, at nagmamadali na nga rin kami bumalik sa bangka dahil baka mamaya abutin na nga kami ng unos at bandinim nga ng langit. Mag-grocery pa nga sana ako mga mare, kaso ayaw na nga ni Buyok dahil baka daw mamaya abutan nga kami ng unos, ay mahirap na. Minsan kasi may mga buhawi nga na lumalawit na lang bigla dito sa lawat. Grabe, nakakatakot nga yun at hindi namin alam kung anong gagawin namin pagka inabutan nga kami ng buhawi dito sa lawa. Diyos ko, dahil eto na nga mga maret, inabutan na nga kami ng malakas na ulan dito sa gitna ng lawa ng Laguna. Pero mabuti na lang talaga mga maret, kalmang-kalma pa nga rin ang lawa kahit na nga medyo malakas ang ulan at hindi nga ako masyadong natakot. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.